Tara guys, samahan nyo ako magpalit ng battery ng aming Lifeboat. Nandito ako sa master station katabi ng Lifeboat, at kung makikita nyo nandito yung aming mga duties and responsibilities. Ako yung electrical officer, so number 17 ang aking seat number, at ang duties and responsibilities ko is i-off yung charger, disconnect, at testingin yung emergency light ng Lifeboat. At ngayon i-switch off ko yung charger ng ating Lifeboat. Dapat kabisado natin ang ating mga duties and responsibilities natin, kaya lagi tayong may drill para ma-familiarize tayo at hindi natin makalimutan ito. Ikakabit ko tong kable na to mismo doon sa body ng Lifeboat, dahil hindi natin inaasahan ng mga emergency. So in case na magkaroon ng fail yung ating automatic release, ay hindi ako pupulutin sa dagat. Kabilaan yan, port sa starboard ng Lifeboat, kakabit ko yung kable na yan para safety tayo, dahil tayo kakandak ng maintenance sa Lifeboat. Ang Lifeboat ay isang life-saving apparatus, so dapat ito ay gumagana, dahil kung hindi, siguradong detainable ang barko. So tatanggalin natin itong pin na to, dahil itong pin na to ay konektado sa pintuan, hindi mabubuksan ng pintuan, pero palitan natin ng bolt para safety pa rin tayo. Ngayon, buksan na natin yung pintuan. Huwag kaagad tayo papasok sa loob ng Lifeboat, dahil ang Lifeboat ay isang enclosed space. So maghintay lang tayo at least 5 minutes bago tayo pumasok o mag-conduct ng maintenance. Ito nga pala yung battery na papalitan natin, dalawa yan. So maintenance free na battery, kung makikita nyo green, ibig sabihin naka-indicate na good condition at bago ang ating battery. Ayan yung mga upuan, makikita nyo may mga number yan, so huwag tayo mag-agawan. At may mga safety belt, dapat familiarize tayo at kabisado natin kung saang location yung ating uupuan. So ito yung ating battery na ipapalit sa loob. Ito ang emergency steering. Makakontrol mo ang Lifeboat, port, and starboard. Ito naman ang charger ng ating battery. Kung makikita nyo na hindi siya bumababa. So 3 years na kasi ang battery, so need na kailangan palitan. Ito naman ang hydraulic release hook. So ito yung ginagamit once na naka-onboard na lahat ng crew, at para ma-release yung Lifeboat. Ito ang kanyang instruction manual. So kaya natin kinakabit yung kable kanina para hindi in case na mag-fail, hindi tayo diretso sa dagat. Ito naman ang kanyang emergency release. So kung mag-fail yung hydraulic release, ito yung pwede natin gamitin emergency na ma-release natin yung Lifeboat. At may mga instruction din sa bawat paligid. So pag drill, huwag tayong mahiyang magtanong at magbasa. Ayan ang ating SART o Search and Rescue at transponder. Ito ay ginagamit once na meron tayong makitang ilaw o malapit na barko, at i-on lang natin yan para makita tayo ng mga ng radar ng mga barko malapit sa atin. Ayan ang instruction manual, at andyan din yung mga switch ng battery. So i-switch on natin kahit battery number 1 or battery number 2 or both, para gumana yung mga illumination o yung mga ilaw. Nandito yung engine ng Lifeboat. Ito rin yung ating battery na papalitan. Dalawang battery yan na almost 3 years na, so need nang palitan. Nandiyan din yung ating fire extinguisher, hagdanan, mayroon ding axe, at yung ating skylight. Dito naman natin makikita yung ating mga ration, mga pagkain sa tubig. Ito yung tubig. So lahat yan may instruction manual at dapat hindi expired, kaya laging kine-check ni third officer. Ito yung ating ration pagkain. Konting kainin mo lang dyan ay mabubusog ka na agad. At dito naman nakalagay yung mga ating flare, may mga ball pen, mga instruction manual. Lahat yan ay dapat hindi expired. At dito sinusulat kung tinetesting ba every Saturday yung ating Lifeboat. So i-switch off natin yung charger. Pagka switch off natin yan, pwede natin palitan yung ating battery para safety tayo at walang voltahe na pumapasok sa ating battery. So simulan natin tanggalin one by one. So dahil matagal ko na rin itong ginagawa, is medyo kabisado ko na yung pagkatanggal, pero mas maganda safety pa rin kung anong paraan ang discard yung gawin para hindi siya mag-short. So ayan, napalitan na natin ang battery, napalitan na rin natin ng mga
terminals. So make sure natin na mahigpit lahat ng mga terminal para walang spark o walang magkaroon ng loose connection at hindi tayo mamproblema sa oras ng testingin natin yung ating lifeboat. So ready to go na tayo at upo na tayo sa upuan ni Captain. Ay, yung lever na yan ng ahead astern ng lifeboat. I-switch on natin yung battery sa battery number 1 at i-switch on natin one by one lahat ng mga ilaw sa cabin, pati yung indicator light sa taas. Switch on na rin natin. Ayun yung ating compass. May kita nyo na naka-switch on yung ating battery sa number 1. So bigyan natin ng power source ang ating engine at yan na, may supply na ang ating engine, ready to start na. Start natin ang ating engine at maririnig nyo smooth ang kanyang pag-start dahil bago ang battery. Hindi ko na tinagalan yung pag-testing dahil kanina pa namin ito tinetesting, dahil every Saturday namin ito tinetesting at Sabado ngayon na testing na to kanina. So napag-usapan namin, napalitan na namin ang battery dahil may dumating kaming battery nung nakaraang port. Sumunod naman natin na testingin yung battery number 2 at switch on natin lahat ng mga ilaw, pati ang ilaw na indicator sa taas at start. Ayan, smooth ang pag-start ng ating engine. Napaka-importante ng mga ilaw sa lifeboat, kaya dapat lagi itong gumagana. Kung hindi man gumagana, i-inform agad para ma-rectify kagad yung problema. At switch on yung charger para dahil ginamit natin yung engine, so mag-consume to ng current sa battery. So kailangan natin itong i-charge. So yung may kita nyo na buwababa yung kanyang current. Kung nakadilaw pa yung indicator, ibig sabihin lowbat pa yung battery. Sarado natin yung pintuan, siguraduhin silyado. Tanggalin natin yung mga pinagkakabit natin kanina at ibalik natin yung pinagtatanggal natin. Tulad nito, make sure na tanggalin to dahil sa puerto, once na may sumampa, deficiency yan. Dahil ang ating lifeboat nga ay life-saving apparatus, so dapat ready to go siya. So ibalik natin lahat ng mga tinanggal natin kanina at gawa na tayo ng report.